Malungkot ng pagmumukha at lulugulugong umuwi ng kanilang bahay bandang 3:00 ng hapon ang 33 anyos na si Samuel. Bitbit niya ang walang lamang kahon na lagayan ng panabong na manok. Nanggaling siya sa sabungan, pihadong talo na naman. Ilang sunod-sunod na talo pa't mauubos na ng tuluyan ang mga alaga niyang panabong na manok. Nandoon na siya sa looban ng kanilang bakuran at marahas na sinisipa ang kada madaraanang ligaw na bato na may kasamang pagmumura. Nang sa isang banda ng maalikabok na lupa ay may mahagip ng biglang kuminang ang kanyang mga mata. Kunot noo at napapantastikohang nilapitan niya ang bagay na yon. Putya, ano tong kumikinang na to? Napabulong na wika ni Samuel sa sarili. Lumilingalinga pa siya sa paligid. Pakiramdam niya kasi ay may lihim na nagmamasid sa kanya, bunsod ng kakatuwang bagay sa lupa. Nang masigurong walang sino man sa paligid, ay pasimpleng bumaluktot paupo si Samuel para sipatin ang pakinang-kinang na bagay na para bang may samahika. Nag-alangan pa siya ng damputin iyon at iniangat sa ere. Unay na panganga si Samuel ngunit kalaunay, medyo napangiwi ng mapagtantong. Bato lang pala na parang pinutol na tari ng panabong na manok ang hawak na bagay. Itatapon na sana niya ito nang may mapagtanto. Teka, pero bakit ito kumikinang? Bulong muli ni Samuel sa sarili. Hindi kaya naputol ang pag-iisip ni Samuel nang biglang lapitan siya ng may bahay niyang si Lenida. Hindi niya napansing lumabas ito kanina ng kanilang bahay at siya agad ang nakita. Sa gulat niya ay bigla niyang naibulsa sa suot niyang poruntong ang kumikinang na batong tari. Ano, talo ka na naman sa sabong? Himig pagsusuplada ni Lenida. Hinalugog pa nito ang kahong lagayan ng manok na inilapag ni Samuel sa lupa kaninang dinampot niya ang makinang na bato. Hay naku, tigilan mo na ang umasam na sa kasasabong mo aasenso ang pamilya natin. Sayang lang ang mga ipinambibili mo ng patuka at gamot sa mga manok mo. Kaunti na lang at magdidildil na tayo sa asin ng mga anak natin. Napabuntong hininga at napakamot ng ulo si Samuel. Inumpisa na naman kasi siyang sabunin ng maganda nga pero mataray naman niyang commander. Pero teka lang, ano yang pinulot at ibinalsa mo dyan sa puruntong mo, ha? Kapag kuway sita ni Lenida sa inaakto ni Samuel kanina. Wala, may napulot lang akong 5 duling na mahaba ang nguso. Medyo pahaging pa niya sa asawa na ikinapagngit-ngit nito. May mahabang nguso ka pa diyang nalalaman, iyang mukha mo mukhang talunan. Nakapamaywang nahimutok ni Lenida. O siya, sige. Pumasok ka na nga lang at tulungan mo akong ihanda ang panghapunan natin mamaya. Kinatay ko lang naman ang isa mong inahing manok. Mabuti nga at nang mabawasan naman ang palahian ng mga manok mong talunan naman. Nagimbal si Samuel sa nalaman. Nagtagis ang kanyang mga bagang sa ginawa ng kanyang misis. Pero wala siyang magagawa kundi sarilinin na lang. Hindi niya kayang patulan at saktan ang kahati ng kanyang puso. Kinagabihan, matapos nilang makapaghapunang mag-anak at makapagpahindag, ay naalala ni Samuel ang ibinulsa niyang makinang na batong tari sa puruntong niya sa lagayan ng pinagdamitan nilang mag-anak. Matapos niyang makuha ito, ay nagtungo siya sa pasadyang kunway laboratorio niya na nakasudlong sa gilid ng bahay nila malapit sa mga kulungan ng mga manok. Nandoon lahat ng gamit para sa mga manok, patuka, mga gamot, pambakuna, pamuto ng tari at kung ano-ano pa. Madilim-dilim sa loob, kung kaya sisindihan na sana ni Samuel ang ilaw ng bumbilya sa kanyang kunwaring laboratorio. Ngunit sandali siyang napatigil
nang may maulinigan siyang kaluskos na nagbubuhat sa loob. May naaninaw rin siyang parang bulto ng tao na nakaupo sa silya niya sa loob at para bang hinihintay siya. May nakatabing pamalo na baseball si Samuel sa isang gilid ng kanyang labo-laboratoryuhan. Medyo kabadong pasimple niyang una itong dinampot bago niya tuluyang sinindihan ang ilaw. Akmang susugurin na sana ni Samuel ang baseball bat ang sinumang nasa loob nang matigilan siya nang makilala kung sino ito. Si Popong, ang nakatatanda niyang kapatid. "Kuya Popong, ba't nandito ka?" Manghang tanong ni Samuel sa kapatid. Naninirahan na ito sa Cavite dahil doon nakapag-asawa. Siya naman ay dito sa Nueva Ecija. Ang tinubuan nilang probinsya ay nasa Bicol pa, sa Quezon. Batid ni Samuel na malayo ang biyahe, kaya malamang na gabi nang nakarating sa bahay niya ang Kuya Popong niya. Pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit siya nito sinadya. "Pasensya ka na, Samuel, kung nagulat kita. Hindi na rin ako nag-abala pang kumato kanina at hapong-hapo na ako sa mahabang biyahe." Paliwanag ni Popong. "Nakita ko itong silid na ito, kaya dito na muna ako dumiretso at sandaling nagpahinga. Nakapag-apunan na rin naman ako kaya umidlip na muna ako rito kanina." "Ganun ba, kuya? Napagkamalan patuloy kitang manloloob o kaya naman ay engkanto?" Napapailing na itinabi ni Samuel ang hawak niyang pamalo. Bakit mo nga pala ako sinadya, kuya?" Tumuwid sa pagkakaupo si Popong. Tumikim pa muna ito bago muling nagsalita. Si Samuel naman ay pumwesto't umupo na lang sa gilid ng misitang kanunog ng silyang inuupuan ng kanyang kuya. "Ilang gabi na akong ginagambala sa panaginip ni Lolo Distor natin," panimula ni Popong. Ang tinutukoy nitong abuelo nila ay matagal nang yumao. Ito rin ay tulad nilang sugapa sa sabong. Ang totoong sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay nito ay hindi nila natukoy. Basta isang araw na lang, liban sa di matukoy na sakit nito, ay nag-iba na rin ang ugalit pagkatao nito. Lumala nang lumala ang lahat hanggang sa bigla na lang itong bawian ng buhay. "Anong meron sa mga panaginip mo tungkol kay Lolo?" Kuryosong tanong ni Samuel sa kanyang kuya. "Palagi siyang nagpapahiwatig sa akin na puntahan kita," sagot ni Popong. "Ito nga't nandito na ako dahil sa pahiwatig niya sa huli kong panaginip." "Anong panaginip? Anong pahiwatig?" Sabik na susog ni Samuel. "Nasa panganib daw ang buhay mo." Diretsahang tugon ni Popong na diretso ring tumitig kay Samuel, dahilan para bundulin siya ng kaba. "Sumunod na ipinakita niyang mga pahiwatig sa akin ay ang isang sabungan. May mga minarkahan siyang mga sabungero. May ipinakita siyang puno na maraming sanga at nagasta rin siyang parang mabangis na nilalang. At iminuestra ang kanyang mga muscle bilang pahiwatig na malakas ito. May iminuestra rin siyang parang mahika at sumpa. Itinuro niya rin ako at ikaw. At may misyon daw tayong dapat pagtulungan. Marami pa siyang ipiniwatig ngunit sa lahat ng ito ay ikaw ang paulit-ulit niyang inaalala. Nanganganib nga raw ang buhay mo." Sa mga sinabi ng kanyang kuya ay malalim na napaisip si Samuel. Noon pa may batid na nilang may kakaiba sa Lolo Distor nila. Hindi nga lang nila matukoy pagkat sadyang malihim ito. Basta ang sapantahan nila may taglay itong anting-anting. Kung wala'y hindi rin siguro ito magpaparamdam sa panaginip kahit matagal na panahon na itong pumanaw. Sa kanya ring naiisip ay naalala na naman ni Samuel ang makinang na batong tari. "Siya nga pala, kuya, may papakita ako sa'yo." Inilabas ni Samuel ang makinang na bato mula sa kanyang kabibihis na salawal at ipinakita ito sa kapatid. "Sa palagay mo, kuya, konektado kaya ito sa mga pahiwatig ni Lolo?" Inabot ni Popong ang bato at masusing kinilatis ito na ang mga matay naniningkit.
Kapag ko ay bigla itong mariing napapikit. Kaya pala may lihim itong kakayahang makabasa ng mga ganap na may kinalaman sa anumang bagay na mahawakan. Nakita nito ang nakaraan at kung paanong lumitaw ang makinang na batong tari. Nanlaki ang mga mata't napanganga si Popong matapos nitong mabasa ang nakaraan. Ang batong tari na ito ay isang mutya. Informa ni Popong na siyempre ikinagulat ni Simuel. Lumitaw ito dahil sa sumpa ni Lolo Distor. Ibig niyang magiganti sa mga nilalang na brutal na pumatay sa kanya. Susog pa ni Popong. Ano namang mga nilalang? Mga aswang, Simuel. Mga aswang ang pumatay kay Lolo Distor. Paanong nangyari yon? Nagugulo ang usisa ni Simuel. Hindi ba't dahil sa pagkakasakit ni Lolo kung kaya siya namatay? Paanong mga aswang ang pumatay sa kanya? Iyan din ang ipinagtataka ko. Base sa mga ipinakita sa akin ng mutyang ito, may mali sa kanyang pagkamatay. Saka, paano ka pala nakababasa ng nakaraan, kuya? Kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kakayahan? Matagal na. Siguro'y namano ko ito kay Lolo. Marahil ay sa akin niya ito isinalin bago siya namatay. Tanda ko nung hinaplos niya ang ulo ko at parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Bunyag ni Popong. Ganoon ba yun? Napapatangong wika na lang ni Simuel. Sa may kapangyarihan ngang talaga si Lolo noon pa. Saka parang minsan parang naranasan ko ring mahaplos ng ganoon ni Lolo. Yun bang parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko? Sa kanya imporma base sa minsan niyang naranasan bago pa man magkasakit noon ang kanilang Lolo Distor. Talaga? Tanong naman ni Popong na tinanguan ni Simuel. Baka may isinalin din siyang kung ano sa'yo na hindi mo lang alam kung ano. Parang ako, hindi ko agad-agad natuklasan ang espesyal kong kakayahan. Pagkukuro pa nito. Ano naman kayang isinalin sa akin ni Lolo? Saka hindi ka pa natatakot, kuya, sa kapakapangyarihang ipinasa sa atin ni Lolo? Nababahalang wika ni Simuel. May palagay kasi siyang ang pag-iral ng kahit anong kapangyarihan ay palaging may kadikit na kalabang madilim o masamang puwersa. Saglit na natigilan si Popong. May kung anong inisip muna ito at tinimbang. Natatakot nga ako, Simuel. Lalo na ngayong may aswang at mutya palang sangkot. Hindi biro-birong panganib ang kaakibat ng pagtataglay ng kapangyarihang ito at lalo na ng mutya. Ikaw ang higit na mas nasa panganib dahil ikaw ang napili ng mutya na magsagawa ng paghihiganti para kay Lolo Distor. Napatayo bigla at napaatras si Simuel nang ituro siya ng kanyang kuya. Ako? Bakit ako? Hintakot na turo rin ni Simuel sa kanyang sarili. Alam ko na ngayon kung bakit ikaw. Naliliwanagang tugon ni Popong. Bakit nga ako? Medyo may galit na wika ni Simuel. Hindi kasi niya nakikinita ang sariling nakikipaglaban sa mga aswang. Buwis buhay na atas ang iniata ngayon sa kanyang balikat. Dahil nandito sa lugar ninyo ang kampon ng mga aswang na pumaslang kay Lolo Distor. Palagay ko'y palipat-lipat sila para hindi sila mapaginalaan at matunto ng mga tao, lalo na ng mga antingero. Si Simuel naman ang malalim na napaisip. Kung gayon, ay hindi lang siyang nanganganib ang buhay, kundi pati na rin ang kanyang asawa, mga anak, mga kababaryo at mga kababayan. Kailangan niya maganda, kailangan niyang balaan ng mga tao. Kung ganun, kuya, ay kailangan kong balaan ng mga tao rito. Sambit ni Simuel. Huwag muna, Simuel. Baka mabulabog sila. Isa pa, kung babalaan mo agad sila, makakatunog agad ang mga aswang. Tandaan mo, nakahalo sila sa mga mamamayan dito. Hindi natin alam, baka kapitbahay mo lang pala sila. Posibleng lumipat agad sila ng lugar. At kapag nangyari yon, hindi natin may paghihiganti si Lolo Distor. Napatango si Simuel sa punto ng kanyang kuya. Kung ganun, anong plano natin, kuya? Ganito. Umpisa ni Popong. Una ay aalamin natin
kung paano gumagana ang agimat na mayroon sa batong tari. Tukoy nito sa hawak-hawak pa niya. Malakas ang kutob kong may kaugnayan ng sabong sa aktibidad ng grupo ng mga aswang na pumaslang kay Lolo Distor. Oo nga no kuya, sang-ayon ni Samuel. Bakit nga pala mutyang tari? Malamang nakonektado rin yan sa mga pahiwatig ni Lolo. Saka, oo nga pala, sa isa sa mga pahiwatig na nabanggit mo kanina, ang hindi ko lang maintindihan ay yung bakit may puno at mga sanga. Isa pa nga yan sa hirap kong intindihin, Samuel. Pag-amin ni Popong. Parang konektado na parang hindi. Maya-maya'y biglang nagliwanag ang mukha ni Samuel. Teka, di ba nga grupo sila? Bakang ibig sabihin ay may pinakapinuno sila. Tapos yung ilang nandito ay ilan lang sa mga miyembro o sangay nila. Pwedeng ang iba'y nasa iba-ibang lugar. Yung grupong pumaslang kay Lolo, malamang na silang nandito. Tama ka. Tama ka riyan, Samuel. Palatak ni Popong na nasisiyahan sa itinatakbo ng kanilang usapan. Pero sandali lang ang pagliwanag ng mukha ni Samuel dahil sa kanyang nahinuha. Bigla kasi niyang naisip na mukhang imposibleng kalabanin ang grupo-grupo ng mga aswang. Idagdag pa rito, dadalawa lang sila ng kuya niya laban sa mga yon. Paano kaya nila tatalunin ang mga alagad ng dilim? Pagkalipas ng mga ilang araw, buhat na mapag-usapan ni Samuel at ni Popong ang kanilang plano kung paano tutugisin ang mga aswang na pumatay sa kanilang abuelo. Sa tulong ng mutyang hugis tari, ay napag-alaman nilang grupo pala mismo ng mga aswang ang namamahala sa sabungang madalas puntahan ni Samuel. Nalaman din niya kung bakit madalas siyang talo. Ang mga nakakalaban pala ng mga manok niya ay hindi normal na mga manok. Aswang pala mismo ang mga yon na nag-aanyong panabong na manok lamang. Simula rin nang malaman nila ang lihim na operasyon ng mga aswang na yon, ay nagsimula ring magkawalaan ang ilang mananabong. Partikular na ang mga nanalo, napakunwari lang palang ipananalo dahil hindi mismong aswang na nagkatawang manok ang ipinanlaban sa kanila. Bagkus ay normal na manok lamang. Isang taktika lang iyon para hindi maghinala ang mga tao. Nagsimula na sa kanilang aktwal na pambibiktima ng mga tao ang mga aswang na yun, kuya. Wika nga minsan ni Samuel sa kanyang kapatid. Hindi lang pala sila sa dugot laman ng tao hayok, pati rin pala sa pera ng mga mananabong ay sinasamantala nila. Pinagsama na nila ang pagkakamal ng salapi at paghahasik ng lagim. Kailangan na natin kumilos kaagad, kuya, bago pa man dumami ang kanilang magiging mga biktima. Pero may malaki tayong problema, Samuel. Wika ni Popong habang napapaisip na hinahaplos-haplos ang tumutubo na nitong balbas. Naroroon na naman sila sa laboratoryuhan ni Samuel. Nagmi-meeting sila wari. Ano, kuya? Untag ni Samuel. Hindi basta-bastang mga aswang lamang ang tutugisin natin. Sagot ng kanyang kuya. Ha? Anong ibig mong sabihin na hindi basta-basta? Napapantestiko ang muling untag ni Samuel. Hindi sila basta-bastang mga aswang dahil kahit umaga ay nakapambibiktima sila. Gabi lang malakas ang kapangyarihan ng pangkaraniwan lang ng mga aswang. Ganun ba? Hindi sinasabi mo, kuya, na may mataas pang uri ng aswang? Siya nga, Samuel. Pag-ayo ni Popong. Naalala mo ba noong bata tayo, yung ikinuwento sa atin dati ni Lolo tungkol sa iba't ibang uri at lahi ng mga aswang? Di ko na matanda ng tawag sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang uri ng aswang. Yung sabi ni Lolo ay sobrang nakakatakot ang itsura. Mapupula ang mga mata, mas malaki sa karaniwang aswang. Sobrang itim ng balat at ang malaalambreng buhok ay puting-puti ang kulay. Natatandaan mo bang tawag doon? Alam ko na, kuya. Gabunan ang tawag doon. Bulalas ni Samuel nang maalala ang tawag doon. Nako, anong magiging laban natin sa mga aswang na gabunan? Wala tayong panama sa mga yun, kuya. Sing bilis ng kidlat kumilos ang mga yun.
Nahintakot ang realisasyon pa ni Samuel. Magtiwala tayo sa hangad na paghihiganti ni Lolo Distor, Samuel. Tandaan mo, isinalin niya sa atin ang mga taglay niyang anting-anting. Nasa iyo ang mutya. Binigyan niya ako ng kakayahang bumasa ng nakaraan. Tapos may isa pang anting-anting na isinalin sa iyo na kailangan na lang nating tuklasin kung ano. Kaya natin ang mga gabunan na yon. Determinadong pampalakas loob ni Popong kay Samuel. Pero medyo napaismid si Samuel sa tinura ng kanyang kuya. Ang problema lang, kuya, hanggang ngayon ay di pa natin alam kung anong kapangyarihang isinalin sa akin ni Lolo. Baka pangawala eh. Baka hindi lubusang naisalin sa akin kaya hindi lumilitaw. Duda pa niya. Hindi, Samuel, meron yan. Nakasisigurong wika ni Popong. Si Lolo mismo minsan nagsabi sa akin na may uri raw na kapangyarihang hindi basta-basta mapapalabas kung hindi sa aktual na laban o anumang eksenang mapapaharap. Baka yan ang alas natin laban sa mga gabunan. Lubhang malakas daw ang ganyang kapangyarihan. Malakas ba talaga, kuya? Pagdududa pa rin ni Samuel. Kung malakas pala, ay bakit hindi nagamit ni Lolo noong nasa kanya pa ito? Dahil matanda na si Lolo Distor. Paliwanag ni Popong. Wala ka bang natatandaan sa mga ikinuwento niya sa atin dati? Di ba nga may sinabi siyang ang malakas na kapangyarihan ay nangangailangan din ng bata pa at malakas ding pangangatawan? Sa tanda na ni Lolo, sa tingin mo magagamit pa niya yon? Hindi nakasagot si Samuel. Tama nga naman ang kanyang kuya. Wala sa loob na napabuntong hininga siya. Paano'y nababahala siya sa mga nagaganap? Hindi niya alam kung ano ang mga mangyayari sakaling aktwal na silang mapalaban sa mga gabunan. Lingid sa kaalaman ng magkapatid na Samuel at Popong, habang nagmi-meeting sila sa laboratoryuhan, ay naulinigan pala ng may bahay ni Samuel ang lahat. Dali-dali itong pumuslit sa silid nila mag-asawa para hanapin ang tinutukoy na magkapatid na mutyang batong tari na natatandaan itong minsang lihim na ibinulsa ni Samuel sa suot na puruntong minsang umuwi itong talunan galing sa sabungan. Kailangan kong mahanap ang mutyang iyon. Nababahalang bulong sa sarili ni Lenida. Kung hindi, manganganib ang mga magulang ko't mga kapatid na hindi dapat madamay. Hinalungkat ni Lenida ang mga gamit ni Samuel. Lahat ng sulok na pwedeng pagtaguan ng asawa ng batong mutya ay sinuyod nito. Saan kaya itinago ni Samuel ang batong iyon? Desperado ng reklamo ni Lenida sa sarili. Ano na ang gagawin ko kapag hindi ko nahanap iyon? Panahon na ba para aminin ko kay Samuel ang pinakatago-tago kong lihim? Pero baka madamay ang mga anak namin. Paanong paliwanag ang gagawin ko? Dahil sa kinahinat ng sitwasyon, ay napahagulgol na lamang si Lenida. Isang malagim na sagupaan sa pagitan ng mga gabunan at ng antingero niyang asawa at bayaw ang nakatakdang maganap. Nakikinita na rin niya ang sarili at ang kanyang mga anak na mauuwi sa kanilang madugong wakas. Kinagabihan ay nabulabog ang pamamahay ni Samuel. Isang maitim na nilalang na may puti-puting buhagag na buhok ang nakapasok. Katakot-takot ang itsura nito. Nakaumbok ang matatalim na mga ngipin at pangil sa naglalaway nitong bunganga. Mahaba ang mga daliring may matutulis na mga kuko at may nagsasangang mahabang dila na parang sa ahas. Sumisingasing ito habang kaharap sina Samuel at Popong. Sa kamay nito'y hawak-hawak nito ang batong mutyang tari. Isa itong gabunan. Pinagtulungang gapiin ni na Samuel at Popong ang gabunang yon. Pero wala silang naging panama dahil talagang sobrang lakas nito at sobrang bilis kumilos. Ganoon lang nito kadaling nakatakas palabas. Tangay ang mutyang bato ni Samuel. Nanlumo ang magkapatid sa nangyari dahil naiwala nila ang mutya. Pero may ilang bagay na natuklasan si Samuel matapos ang nangyari. Una, nang muli niyang siyasatin ang pinagtaguan niya ng mutya, ay natuklasan niyang naroon pa rin naman iyon. Kuya Popong, narito pa rin palang mutya sa pinagtaguan ko.
Takang-takang imporma niya sa kapatid na tulad din niya ay nagtataka rin. Paanong nandito pa rin ito? Gayong itinakas ito ng gabunang yun. Ikalawa, natuklasan niyang nawawala si Lenida. Ang mga anak naman niya ay tila natatakot sa kanya at atubiling lumapit sa kanya. Nang tanungin niya ang mga ito kung nasaan ang kanilang ina, ay umastang parang pipi lang ang mga ito, na para bang may mali. At ang panghuli ay may kakaibang nararamdaman si Samuel sa sarili. Para bang may puwersang nag-uutos sa katawan niya na magpalit ng anyo na hindi niya maintindihan. Kasabay nito'y biglang umilaw ang kanyang mutyang batong tari. "Kuya, ano itong mga nangyayari?" Naguguluhang tanong ni Samuel sa kapatid. Saka parang may kung anong kakaiba sa katawan ko at sa batong mutya. Kinuha ni Popong ang umiilaw pang batong hiyas. Saka dali-daling inakay si Samuel sa laboratoryuhan. Isa pa'y napapansin din itong tila natatakot sa kanilang ama, ang mga anak ni Samuel. Nang naroon na sila sa laboratoryuhan, ay agad nag-concentrate si Popong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang parang nanginginig na sa pupo ng dalawang kamay ang umiilaw na batong hiyas. Sinikap niyang basahin kung anong mayroon na may kinalaman sa pag-ilaw nito. Habang binabasa ni Popong ang mutyang bato, ay sinagilahan ng matinding panginginig ang buo nitong katawan. Kapanabay nito ay ganoon din ang nangyayari kay Samuel. Ngunit mas grabe ang kay Samuel. Hindi lang siya basta nanginig, kundi unti-unti ring nagbago ang kanyang anyo. Nang matapos basahin ni Popong ang mutyang bato, pagdilat muli nito ng mga mata, ay gulat na napatras ito nang matuklasang naging isang nakakatakot na gabunan si Samuel. Si Samuel na may gulat at kinilabutan din sa nakitang ipinagbago ng kanyang itsura. "Kuya, anong ibig sabihin nito?" Pasingasing na wika ni Samuel sa kapatid. Pati boses niya nagbago rin. "Yan palang kapangyarihan na isinalin sa iyo ni Lolo Samuel." Siwalat ni Popong matapos may masmasan sa pagkagulat at pamumutla ng mukha. Kakayahang kumopya ng itsura at kapangyarihan ng ibang malalakas na nilalang na kampo ng kadiliman na mapapalapit sa iyo. At hindi lang basta kumopya, triple rin itong palalakasin ang nakopya mong kapangyarihan. Iyan ang baling magagamit mo para talunin ng mga gabunan. "Ibig sabihin ay nakopya ko ito sa gabunang nakatakas kanina." Siya nga, ang batong mutyang tari mismo ang umakay sa gabunan na iyon para makalapit sa iyo. "Pero bakit hindi niya ako sinaktan o ang pamilya ko?" Pagtataka ni Samuel. "Isa pa, paanong mayawak-hawak itong batong mutya na katulad ng akin? Pero yung akin na hindi naman pala nakuha." Tukoy pa niya sa hawak-hawak ni Popong. Ayon sa isiniwalat sa akin ng mutyang ito na galing kay Lolo, iyon ay kopya lamang. Hindi ko alam kung para sa anong layunin at ganoon ang nangyari. Hindi isiniwalat sa akin lahat ng mutyang ito. Saad ni Popong. Habang nag-uusap pa sina Samuel at Popong, bigla ay naalerto si Samuel nang may kung anong kumusyong nasasagap ang lumakas niyang pandinig. Binalaan niya ang kapatid na maganda pagkat ramdam niyang patungo sa kanilang bahay ang nauulinigan niyang kumusyon. "May paparating na grupo ng mga gabunan, Kuya Pong. Maganda ka." Pasingasing nababala ni Samuel. Kasabay nito'y naging triple ang laki niya kaysa sa karaniwang laki ng isang gabunan. Dali-dali namang inilabas ni Popong ang noon pa'y nakahanda nitong 2 buntot pagi. Nandoon ito sa bag nito. Pinadasalan nito iyon dati sa isang antingero doon sa lugar nila sa Cavite. Inakay rin ito ang mga anak ni Samuel para proteksyonan. Dinala nito ang mga bata sa isang silid para di makita ng mga ito ang nagbagong anyo ng kanilang ama. Pagkatapos ay pumaroon sa sala kasama si Samuel. Walang ano-ano'y malakas na hangin ang humahagibis sa loob ng silid matapos parang automatic na bumukas at agad ding sumara ang pintuan ni Samuel. Sa isang iglap lang ay may lumitaw na isang babaeng gabunan sa harap mismo ni Samuel. Humanda si Samuel para sana labanan ito. Ngunit laking gulat niya nang magsalita ito. "Sandali, Samuel! Si Lenida ako!"
Pasingasing na wika ng may bahay pala ni Samuel. Si Popong na may papaluin pa rin sana si Lenida dahil sa pagdududa. Pero agad din itong napigil ang sarili nang agad bumalik sa dating anyo si Lenida. Isa kang gabunan? Windang naanas ni Samuel. Paano? Tsaka ko na ipapaliwanag ang lahat, Samuel. Putol ni Lenida sa pagsasalita ni Samuel. Kailangan na nating magmadaling tugisin ang lahat ng masasama kong kalahi. Alam na nila ang binabalak ninyong gawin ni Kuya Popong. Isinuplong ng isa kong taksil na kapatid ang lahat nang puntahan ko ang aking pamilya para sana sila man lang ay mapasa ilalim ng mabuting sumpa na lihim kong sinumpaan noon kay Lolo Distor. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong naman ni Popong sa tinura ni Lenida. Sasagot pa sana si Lenida, ngunit bigla-bigla na lang nagkagulo ang mga tao sa labas. May nagtatakbuhan, nag-iiyakan at nagsisigawan. Hayan na sila, Samuel. Lantaran na silang naghahasik ng lagim. Nababahalang informa ni Lenida. Uubusin daw nila ang lahat ng tao dito sa lugar natin. 10 ng mga antingero't mga makapangyarihang tulad ninyo ni Kuya Popong. Matinding nakipaglaban sina Samuel at Popong at ng buong pamilya ni Lenida na nagpasailalim sa mabuting sumpa ni Lolo Distor para sa mga gabonang ayaw maging masama. Kakaunti man sila, hindi naman sila dihado pagkat ang lakas at kapangyarihan nila ay triple pa sa lakas at kapangyarihan ng mga gabunan. Si Popong lamang ang nanganganib pagkat normal na tao lang siya na may hawak lamang na dinasalang 2 latigo. Pinapahina lamang nito ang mga gabunan na tinutuluyan naman ni Samuel. Kung tungkol naman sa mga kapamilya ni Lenida, madali lamang silang matukoy ni Samuel at Popong at hindi sila na ipagkakamaling kalaban pagkat may espesyal na palatandaan sila na dulot ng sumpa ng kanilang abuelo. Sa paningin nila ay kulay abo ang kulay ng buhok ng mga ito sa halip na puting-puti. Si Lenida naman ay nagkulay ginto na ang buhok sapagkat ng mismong gabing yon ay naging kanang kamay na ito ng sumpa ng kanilang abuelo laban sa masasamang mga gabunan. Dumanak ang dugo sa baryo ni Samuel. Maraming inosenteng mga mamamayan ang walang awa at brutal na pinatay ng mga gabunan. Ngunit marami rin namang napatay sina Samuel na mga gabunang pagkaliliksing kumilos at lumipad at lubang mga tuso sa pakikipaglaban. Ngunit bandang huli, nang mapagtanto ng natitirang mga gabunan na kakaunti na lamang sila, ay nagpasyang mga itong umatras at tumakas. Nagdiwang sina Samuel sa kanilang tagumpay. Masaya sila at maluhaluhang nagyakapan. Si Popong naman bandang huli, dahil sa labis na pagod, ay biglang nawala ng malay. Kaya naman binuhat ito ni Samuel at nagpasya silang umuwi na para pagyamanin ito. Maligayang pagbabalik mga apo. Pagpasok ni Samuel sa kanilang bahay, ay bungad agad sa kanila ng kanilang Lolo Distor. Akay nito ang 2 anak ni Samuel. Lolo Distor? Gulat na usal ni Samuel nang malamang buhay na buhay pa pala ang kanyang Lolo Distor. Ibababa na sana niya sa kalapit na sopa ang Kuya Popong niya nang mapansin niyang medyo nagbalik na pala ang malay nito at may ibinulong sa kanya. Hindi si Lolo yan. Sobrang hinang anas ni Popong. Malakas ang kutob kong iyan ang pinaka-leader ng mga gabunan na nagpapanggap lang na si Lolo. Mag-iingat ka. Hindi natin alam kung gaano siya kalakas at katuso. Nagimbal si Samuel sa nalaman. Kung ganoon, ay nanganganib ang buhay ng kanyang mga anak. Si Lenida man at kanyang pamilya ay labis-labis ang pagkabahala para sa 2 kaawa-awang mga bata. Hindi nila malaman kung anong kanilang gagawin para mailigtas ang mga ito. Walang ano-ano'y biglang nanginig ang buong katawan ng lider ng mga gabunan. Rumestro sa mukha nito ang pagtataka. Nahihintakutang sinulyapan nito ang hawak-hawak na 2 anak ni Samuel. Tila ba'y ito'y napapaso na nakukuryente. Unti-unti itong bumalik sa totoo nitong anyong gabunan
na sobra-sobrang nakakatakot. Pagkatapos ay naging isa itong napakalaking pagkapangit-pangit na panabong na manok. Ang mga anak naman ni Samuel ay biglang nagliwanag. Kaya pala'y hawak ng mga ito ang mutyang taring papuslit na kinuha ng mga ito mula kay Popong nang inakay silang magtago sa kanilang kwarto bago naganap ang madugong pakikipaglaban. Unti-unting nagsanib ang mga ito sa iisang katawan at lumaki at naganyo ring malaking panabong na manok na kulay puti. Sa harapan nila, naglaban ang dalawang makapangyarihang manok. Salpukan dito at salpukan doon. Maraming bisis na lumulupasay ang puting manok. Ano pat halos manlumo sina Samuel. Ngunit kada lagapak nito ay agad ding nakakabangon. At katakatakang agad naghihilom ang natatamong mga sugat. Tila rin lalo itong lumalakas habang tumatagal ang laban. Sa huli ay tinangkang tumakas at lumipad ang natatalong lider ng gabunan na nag-anyong manok. Sa malas na lang nito sapagkat malakas ang mahika ng mutyang tari. Noon pa mang unang salta nito, sa teritoryong sakop ng mutya ay silyado na ang paligid nito. Ito rin ang naging dahilan kung bakit ito unti-unting humihina. Kaya pala'y hinihigop ng mutya ang lakas nito at naidaragdag sa puwersa ng mutya. Sa wakas ay napatay din ang pinakalider ng mga gabunan na pumatay kay Lolo Distor. Na pati sabong ay ginawang negosyo at patagong racket para mambiktima ng mga tao. Naipaghiganti rin nila ang kanilang abuelo. Oo, alam ni na Samuel na marami pag-organisadong grupo ng mga gabunang aswang na nagkalat sa buong Pilipinas. Umpisa pa lang ito ng kanilang marami pang bubunuing mga laban sa hinaharap sa tulong ng mutyang tari na pamana ni Lolo Distor. Ang espesyal na kakayahang bumasa ng nakaraan ni Popong at ng bagong lahi ng mabubuting gabunan sa linya ni na Samuel at Lenida. At hindi maglalaon, dadami rin sila. Darating ang araw, mauubos din ang masasamang mga gabunan sa sabong ng mabuti laban sa masama.